Mga kababayan, mga kasambayanan, ito po si Ka Eric at ako po ay going live right now sa Iloilo, Fort San Pedro area. Makikita po ninyo at ito po yung aking lupang sinilangan sa probinsya ng Iloilo, sa lungsod ng Iloilo, at ito po ay sakop ng Western Visayas. This is Iloilo City, Fort San Pedro, at makikita po ninyo mga kababayan ang Guimaras Island Province at yung mga small fishing enthusiast at ang historic area kung saan po dito kami pumupunta kapag kami po ay nagkakaroon ng pagtitipon-tipon sa mga pamilya namin noong maliliit pa po kami. Namimiss ko po ang ating mga kapatid at mga taga-suporta at mga kaibigan sa Sambayanan at lalo na po sa ating party list na Ipanaw Sambayanan. Right now, medyo makulimlim ang ulap at ang kalangitan at hindi po napipigilan ng ganitong kalagayan ng panahon ang matapos po na sinalanta ng trahedya ng Bagyong Christine. Ang ating mga kababayan sa Bicol, sa Naga, lalo na sa Camarines Sur, Camarines Norte area, sa Albay at kahit po sa Batangas, sa Laurel, sa Talisay, sa maraming bahagi po ng Southern Tagalog din at sa Central Luzon area. At ganon din po lalo na sa mga kababayan nating umaasa sana ng matino at maayos na pagresponde ng ating pamahalaan sa ilalim ng Marcos administration ay puro po pighati at dalamhati ng kawalang katinuan na uri ng pamamahala ang kanilang naramdaman. Failure and total collapse of governance and leadership. Wala talaga ang nangyari sa ating mga kababayan. At kung kaya, papasok ngayong araw na ito sa Philippine Area of Responsibility ang tinatawag na panibagong bagyo na si Bagyong Leon. Sa awa ng poong may kapal at makapangyarihang Diyos ng sanlibutan ay sana wag sumalanta ng malaki na damage ng pagbabaha at trahedya sa kabuhayan at buhay mismo ng ating mga kababayan itong Bagyong Leon, sapagkat hanggang ngayon, kagaya ng nangyari sa Bagyong Christine kamakailan lamang, ay wala tayong naririnig na coordinated disaster response and management call coming from the President or sa kanyang mga defense and disaster management team, kagaya ng nangyari sa kalunos-lunos na pagbaha at pagsalanta ng Bagyong Christine. Ultimo ang pag-preside sa meeting ay hindi alam ng Pangulo ng Bansa ni Bongbong Marcos Jr. how to do it. Kaya sa ating mga kababayan sa mga bahagi at mga areas ng daigdig, sa mga kababayan natin dyan, si Brother Beethoven Crasco, kaibigan po natin ito na sumalo sa amin dyan sa Maisog, Canada. Isa po itong community leader sa Canada. Sina Salvacion Bacunyata, mga supporter ng Sambayanan at Ipanaw Sambayanan, shout out po sa inyong lahat na nanonood ngayon. Familiar po dito si Brother Beethoven Crasco sa Iloilo, Fort San Pedro and sa Guimaras Island. Ito po yung historic area na naging fortress ng mga Ilonggo, ng aming mga ancestors laban sa Spanish colonizers nang lumusob po sila sa area ng Visayas. At nagtayo sila ng unang inkomyenda sa bayan ng Oton sa panahon ni Spanish colonizer Governor General Miguel Lopez de Legazpi. The first encomienda system, which is a political and economic authority imposed by Spain during their colonial years of rule in the country, ay unang itinayo yan sa bayan ng Oton sa Iloilo Province, which is around 30 kilometers away from Iloilo City, or less than 30 kilometers away from the city, and around 30 minutes or 25 minutes drive from the heart of Iloilo City, yung sinasabi kong bayan ng Oton. Mga kapatid, mga kapanalig at mga kasuporta sa Sambayanan at sa Ipanaw Sambayanan, makasaysayan po itong araw ng ito ng Oktubre 28, sapagkat pinatunayan po ni Pangulong Duterte na kaya niyang harapin with decisiveness and integrity of a leader ang mga akusasyon na ibinabato sa kanya sa sinasabing abuso at kalabisan sa pagpapatupad ng war on drugs
and criminality sa panahon niya. At ito ngayon, ang Senate Blue Ribbon Committee will be an opportunity for former President Rodrigo Duterte and the nation and the Filipino people to see, para may paliwanag ni Pangulong Duterte kung gaano kahalaga ang determinado, decisibo at malakas ang loob na uri ng pamumuno ng isang Pangulo sa panahon ng kanyang presidency upang pigilan at supilin ang paglaganap ng sakit ng narco politics and narco state sa Pilipinas, kung saan ang mga drug lords sa sindikato at ang mga kriminal at mga kurakot sa gobyerno at mga opisyal ng gobyerno at mga pulis and some of the top officials even sa higher level ng pamumuno sa gobyerno ay nakikipagsabwatan upang gamitin ang droga at pera ng droga upang lapastanganin ang otoridad ng gobyerno at pagsamantalahan at abusuhin ang mga mamamayan, at kung kaya tayo ay nasa bingit ng narco state degree of problem when it comes to narcotics or illegal drugs problem bago pumasok ang pagkapangulo ni former President Rodrigo Duterte. Ito po ang dahilan kung bakit natutuwa tayo sa sambayanan. Kami mga dating rebelde at mga kadre na nanggaling sa Communist Party of the Philippines, sa New People's Army at sa National Democratic Front, ay natutuwa tayo na may isang Pangulong Rodrigo Duterte na nagbunsod ng napakaseryoso, determinado, bagamat may mga karahasan na involved, na uri ng paglaban upang ayusin ang ating bayan at lugmukin ang puwersa ng pananalasa at pagsasamantala at paninira sa kabuhayan at karapatan at kaligtasan at kapayapaan ng bawat isang Pilipino, lalo na po ang paglulunsad niya ng war on drugs at ang pagsugpo sa mga kriminal at kurakot sa gobyerno at mga kriminal na malalaking sindikato na naghahari-harian sa ating gobyerno at sa ating bayan in the previous years. So para sa akin po, oportunidad ito para mailahad ni Pangulong Duterte ano talaga ang kanyang nalalaman at ano ang kanyang degree of leadership, knowledge, and competent decision na ginawa niya sa panahon kung bakit inilunsad ang war on drugs at kung bakit it was very timely, it was very necessary, at yun ang dapat na mangyari. Nagpapa-shoutout muna si Park Shin Sabate. Shoutout din kay Robert Carlos, kay Ship Black. Maraming nanonood ngayon sa atin, kahit medyo makulimlim at umaambon-ambon sa paligid ko. And nakikita nyo naman, ang backdrop ko ay Guimaras at Fort San Pedro, Iloilo City. Babalikan ko lang pong binabanggit ko. Si Pangulong Rodrigo Duterte does not deserve the kind of treatment na binabastos, tinutuligsa at walang respeto na ginagawa ng Quadcom abusado na komitiba na binuo ni Martin Romualdez at ng kanyang mga alipores, na mga bulok na politiko na mga involved sa pangungontrata ng mga bugos at peke at kinurakot na mga flood control. Ang mga politiko na walang damdamin sa ordinaryong mamamayan at nangungulimbat sa kaba ng bayan at nagmamarunong at nagmamagaling, na parabagang sila ay mga napaka-righteous. Yang Quadcom na yan ay persecutors at sobra pa sa korte kung makaasta, at sobra pa nagjujos-jusan sa utos ni Martin Romualdez sa pangungonsinti of course ni Marcos Jr. Kaya walang dahilan na pumunta doon si Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom na yan. But if he will go there, the people will support former President Rodrigo Duterte. Mas mataas ang integridad, kredibilidad at ang pagtitiwala ng taong bayan kay former President Rodrigo Duterte kaysa mga bulok at kurakot at kawatan ng mga politikong nagbubuo ng Quadcom na yan. So klaro naman po sa ating lahat kung bakit pinili ni Pangulong Duterte ang tinatawag na Senate Blue Ribbon Committee para magkaroon po ng proper forum of ventilation on the part of former President Rodrigo Duterte why he decided to implement a very decisive, though it may sometimes be brutal, but it was practically necessary and congruent to the call of time during his tenure as president. So may paliwanag niya yan, no? Ang lahat ng mga nangyari na yan because siya po mismo ay
may direktang kaalaman sa lalim at lawak ng problema sa droga. So we expect that he will reveal everything about that. Kaya nga sa mga kababayan natin, hindi maiwasan na sa gitna ng kalamidad at trahedya ng mga bagyong pumapasok sa atin, ay dinidiscuss po natin ito. Not because we are blindly supporting Rodrigo Duterte. No. We are supporting his brand of leadership, his decisive authority that he exercised in favor of the protection of the peace and security of the country and the peace and security of the people. Regardless kung may mga excesses yun o may mga kalabisan, but in the main, in the principal assessment, I believe 80 to 85% of the anti-drugs war and all those made by Duterte in relation to fight off narco politics and narco state operators in the country, and including corrupt and criminals in the government and outside the government, ay 85% sa tingin ko tama at nararapat na ginawa ni Pangulong Duterte. And I believe yan din po ang damdamin ng ating mga kababayan. So, sundan po natin ang kaganapan sa Senate Law Ribbon Hearing Committee. Maya-maya it will start in a short while at baka nagsimula na nga. At pangalawa po, sana maimbestigahan na rin po sa Senado ang mga kontraktor ng mga kongresista at mga members ng Quadcom na mga executor at persecutor ni Martin Romualdez. Kasi no less than Senator Ping Lacson ang nagsabi mismo, 90% ng mga kongresista na yan ay mga kontraktor din na mga infra projects, either sila ay may dami o sila mismo at ang kanilang pamilya. At yan po ang dahilan kung bakit ang mga bridge construction sa Bicol walang kabilya, walang iron frame, walang iron bars, at inanod ng baha ang bilyones na pondo. At sino po ang pinakamalaking kontraktor dyan? Kilala na ninyo. Siya din po ang itinuro ni Vice President Sara Duterte kasama ni Martin Romualdez na nagkokontrol ng bilyon-bilyon na pondo ng ating gobyerno as ipagmamayari niya. Ang pangalan niya dyan ay Saldico, hindi ba? At yan ay tinuro ni Vice President Sara Duterte na nagkokontrol ng lahat ng pondo ng gobyerno at sunod-sunuran lamang si Marcos. At may tao pa sa likod nila, kasama dyan si Lisa Araneta, ang asawa ni Marcos. Yan ang tinatawag nating mga triumvirate or troika. Si Marcos ay tuta lamang, hindi lang ng Amerika, kundi tuta mismo ni Lisa na asawa niya, ni Martin na pinsan niya, at nila Saldico. So ito po ang nagpapatakbo ngayon. Ang gobyerno nila ay para lamang sa mga bilyonaryo, para lamang sa mga barkada nila na mga malalaking pamilya, negosyante, at mga may hawak ng malalaking negosyo at nagkakamal ng malaking mga limpak-limpak na ganansya sa negosyo, at sila din ang nagkokontrol ng mga diskarte sa gobyerno at poder ng gobyerno sa pamamagitan ni Marcos Jr. bilang Pangulo nila. So maraming salamat sa inyong pagtitiwala kay Ka Eric. We are just trying, this is my first time to do it by myself, itong Ka Eric Live sa Facebook. Maya-maya po i-upload ito ni Pambansang Loyal sa YouTube channel na Ka Eric Celis. At bagamat wala po kami ngayon sa Pilipinas nating mahal ng ating mga kababayan at hindi po kami nakikita regularly sa SMNI, ay nagsusumikap po si Ka Eric na makapaghanap ng social media platform para makapag-communicate po tayo sa inyo. Ulitin po natin, ang nalalapit na eleksyon po, pagkakataon natin ito na magbigay ng paghatol sa mga bulok at kurakot na politiko na ginagamit ang pundo at kaba ng bayan, hindi lamang para sa limpak-limpak na pakinabang ng bulsa nila, kung hindi ganun din po ng mga pamilya nila. At ang kawawa dito ay ang taong bayan. Naghinay-hinay po ang mga ito, mga kababayan, nang si Pangulong Duterte po ay naging Pangulo ng bansa. At kung makikita ninyo, bumalik lahat ang mga kriminal, sindikato, kurakot, drug lords, at walang takot na mga oligarkong napakaganid at sakim sa kapangyarihan at pera sa ilalim ni Marcos Jr. Fully restored po ang panunumbalik ng mga walang damdamin at walang puso sa mga mahihirap na mamamayan na uri ng mga politiko. At yan po ang kinakanlong at tinutulungan ni Marcos na mapalakas, hindi po ang ordinaryong mamamayan. Kaya nararapat po na magsiwalat tayo ng ating saloobin. Ang gobyernong ito ay hahatulan ng mamamayan sa darating na May 2025.
Dapat po ang mga kandidato na konektado kay Marcos Jr., kay Martin Romualdez at sa kanilang mga alipores ay hindi dapat manalo na. Ang mga pera na ginagamit nila sa kanilang ayuda para pangbili ng loyalty ng mga tao, mga pera po yan ng mamamayan, hindi nila pera yan. At yan po ang ginagamit nila para lalo pang patabain ang bulsa at kaban ng kanilang pamilya at negosyo, samantalang ang mamamayan ay kawawa at nababansot ang ating bansa at nalulugmok sa kahirapan at mga miserabling kalagayan ng buhay ang milyong-milyong mamamayan. Nakakalungkot po na ang mga taong tumulong at tumutulong sa atin, kagaya po ni Vice President Sara Duterte, ni former President Rodrigo Duterte, ay sila pa ngayon ang nakasalang para hatulan at sirain ang pagkatao nila. At yan po ang dahilan kung bakit nagsasalita tayo. Gilbert Tesoro, good morning ka Eric. Salamat sa inyong pagmamalasakit sa mahal nating bansang Pilipinas. As always, Gilbert, we will do that. Nahum Edlaber, I like the name. This is a biblical name. Nahum, I think, was an ancient prophet in the Bible. Mabuhay si Tatay Digong. Thank you, Atay, for what you have done for this country. Yeah, maraming salamat, Nahum Edlaber. At ganon din po kay Engelbert Soriano. Hello ka Eric, salamat po. Yes. Sa lahat ng mga sumusubaybay kay Eric, susubukan ko pong gamitin ang power of social media. At antayin nyo po bukas o mamaya mag-live din tayo ulit pagkatapos ng resulta ng pagdalo ni Tatay Digong sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at huwag tayong tumahimik. Nakikita natin na ang failure of governance, ang kakulangan ng decisibong pamumuno at direksyon of leadership ni Marcos Jr. ang nagbubunsod kung bakit ultimo baha at bagyo at kalamidad hindi kayang tugunan ng matino at maayos ng gobyernong ito. Walang pre-positioning ng rubber boat, walang force evacuation na ginawa, walang deployment ng military at police, at walang pre-forward deployment of DSWD and LGU support para sa mga relief operations. Walang, hindi mo makita talaga collapse. At ang kanyang sasabihin lamang sa isang meeting ay, problema natin ang baha, ano kayang gagawin natin? So makita ninyo kung gaano kalayo po ang pinagkaiba ng gobyernong ito sa previous government. Not because we love to compare, but because we want to give insights kung anong tamang pagtingin sa pamahalaan. While it is true that not everything that the people need in their lives ay dapat iasa sa gobyerno, pero sa panahon ng kalamidad, kagipitan at mga kaguluhan, at mga problema ng buong lipunan, the people must trust and rely with the government that they have. Kaya sinong sisingilin dapat ng taong bayan ngayon? Ang nakaupong administrasyon. Nothing personal about that. So, ibig sabihin po, kung ang bagyo, like bagyong Christine, at wag naman po sanang maging kahalintulad ang dulot na pinsala at trahedya ng bagyong Leon na pumapasok na ngayon sa Philippine Area of Responsibility, kung ang bagyo ay kinukonsidera nating kalamidad, ang mga bulok at inutil na politiko, nakawatan at mandarambong sa kaban ng bayan at puro ayuda para ibulsa ang pera ng bayan at pinipiki at binubugos ang mga pangungontrata gamit ang pondo ng bayan at poder sa Kongreso, ay mas doble po ang kanilang dala na kalamidad sa ating bayan. At kasama dyan, ang kalamidad at trahedya na idinulot ngayon at idinudulot ngayon ng Marcos government. Yan ang dapat singilin ng mamamayan sa kanila. Babalik tayo, hindi tayo titigil sa pagsasalita, pagpapahayag. Pero ulitin ko, the power of the people can be exercised in May 2025 and in May 2028. Pero halimbawa po, magdesisyon ang milyong-milyong Pilipino na tama na tapusin na ang inutil, walang damdamin, insensitive, makaelitista, makamayaman, at walang damdamin at alam para paglingkuran ang mamamayang Pilipinong ordinaryo na milyon-milyon. If the people will decide in a peaceful demonstration na dapat singgilin ang gobyerno ni Marcos at palayasin ang mga aliporis niyang mga abusado sa poder at pondo kagaya ni Martin Romualdez at ng aliporis niya sa quadcom na yan, mga swapang at sugapa sa pera at poder na mga kongresista niya, at akala mo kung sinong Diyos-Diyosan pag umasta dyan sa Kongreso, inihiram lang nila ang poder nila sa taong bayan. At ganon din po ang mga aliporis niya, lalo na including ang asawa niyang pakialamera. If people will decide by their own decision voluntarily to collectively stand up
ahead of elections para dalhin ang paghatol kay Marcos Jr. sa lansangan in a peaceful manner that is called direct exercise of the sovereign will and power of the people. Rerespetuhin po natin yan at ako mismo susuporta dyan. Basta mapayapa at hindi natin pababagsakin ng gobyerno kundi papalitan natin ng liderato sa mapayapang pamamaraan para itayo ang matuwid, matino at may kapasidad at may direksyon na uri ng pamamahala na hindi para lamang sa mga mayayaman at bundat na mga politiko at mga bilyonaryong pamilya na siya nakikinabang sa yaman ng ating bansa. Maraming salamat kay Maribel Ponte. Sabi niya salamat kay Eric Celis, salute for your genuine love for our country. Thank you, Maribel. Wenda Sangadaro. Good morning ka Eric, ingat po kayo lagi, God bless po always. LB Iscaniel, yes to Ipanaw Sambayanan number 18. Totoong may malasakit sa tama at katarungan ng batas at kapakanan ng mamamayang Pilipino ang party list na ito. Maraming salamat. At mabuhay din kay Pastor Kibuloy. Thank you, Engelbert Soriano. Yes, we will support Pastor Kibuloy and all those well-meaning and dedicated to achieving peace and progress and security for our country. We will support, including po ang Ipanaw Sambayanan. Number 3 po ako doon, pero kung sa inyong tulong makakuha tayo ng 1.2 million, 1.3 million, papasok po ako. Votes. Isa lang po ang binoboto sa party list. Huwag nyo nang iboto ang party list ni Saldico, ako Bicol, at ng mga kontraktor at mga malalaking politiko. Ibigay nyo na sa Ipanaw Sambayanan po ang inyong boto sa party list. At may boses na kayo, may sandigan pa kayo. At ultimo, single centavo na perang gagamitin ng sambayanan mula sa Kongreso at Kabanang Bayan, we will report it to you live sa Facebook at sa aming online. That is a promise. So mga kababayan, this is just a trial live broadcast ni Ka Eric. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at naway panigan tayo at i-protect ng makapangyarihang Amang Panginoon at Diyos ng sanlibutan at ng sangkatauhan upang ilayo tayo sa panganib ng naidudulot posible ng Bagyong Leon. At sana maalimpungatan po si Marcos Jr. na hindi po pwede sa posturang bait-baitan at pa-English na kung sino akala mong matino ang pamumuno sa bayan. Yan po'y ginagawa, hindi sinasabi. At nakita natin sa mga magkakasunod na trahedya, failure of leadership, non-governance, walang kapasidad na mamuno talaga. But the people will be the one to decide. If we will wait for 2028, so be it. If we will decide by 2025 na ibasura ang lahat ng mga kandidatong iniindorso ng Marcos government, so be it. At kung mas mapaaga ang pagtindig ng sambayanang Pilipino in their own collective will to decide their sovereign power in a peaceful manner to change leadership in administration at para magkaroon ng matino, maayos at may direksyon na gobyerno, gagawin natin yun. Mga kababayan, kayo po ang totoong makapangyarihan. Si Ka Eric po ay boses lamang ninyo. I will go live again this afternoon kung may pagkakataon. Let's pray for our country and let's work hard in our initiative to bring the people together para may pakita po na ang taong bayan ang siyang totoong may kapangyarihan at dapat pinaglilingkuran ng maayos at matino na uri ng pamahalaan. Mabuhay po kayo at ipagpapatuloy po natin ang pagsubaybay sa Ka Eric Celis YouTube channel at sa Ka Eric Celis Facebook page at Jeffrey Ka Eric Celis fan page at Sambayanan fan page. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod na live ni Ka Eric. Mabuhay po kayo, mabuhay ang bansang Pilipinas. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Maraming salamat.